napaka-basic lamang po. Pero kadalasan, dito po tayo ay bumabagsak. Kung magkamisan ng mga Kristiyano, kung ano yung basic, hindi po natin nasusunod. Ano po? Una, ang sabi dito, magbabasa ng Biblia araw-araw. Magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Tayo po ba'y nakakagawa nito? Binabasa po ba natin ang Biblia araw-araw? O tuwing linggo lang? O tuwing may mag-share lamang po ng salita ng Diyos? Iba po yung personal study, personal devotion po, sapagkat tayo ay kinakausap natin ng Panginoon at ang Diyos sa kanyang salita ay nangungusap din sa ating buhay. Ikalawa po, meditate the Word of God. Pagbulay-bulayan po natin ito. Kasi dito nangungusap ang Panginoon. Na direkta na nangungusap ang Panginoon sa ating buhay. Na kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, pag binabasa natin ang mga titik na naririto, nangungusap ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Hello? Kaya bakit tinatanong natin, Panginoon, bakit parang hindi ka na nangungusap sa aking buhay? Kasi hindi na siguro tayo nagme-meditate ng Word of God. Hindi na tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Pangatlo, manalangin sa gabay ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kailangan po natin ito. Sa ating mga pananalangin, mga kapatid, tingnan natin ito ba'y kalooban ng Diyos. Kaya kung minsan nakakaranas po tayo ng discouragement, nakakaranas po tayo mga kapatid ng tayo ay nakakaranas po ng mga bagay na ito sapagkat hindi po ito kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin na anuman yung ating ipinapanalangin sa Panginoon, hindi susuwayin ng Diyos. Hindi po magkukonflict ang ating panalangin sa salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, salain po natin, Lord, kalooban mo ba ito sa aking buhay? Kung hindi po kalooban ng Diyos, i-give up na po natin. Ibigay na po natin ito sa Panginoon at bibigyan ka ng Lord ng way, ng kaparaanan para masunod natin yung kalooban niya. Si Lord ang nagbibigay ng desire sa ating puso. Kaya alam minsan yung mga desire na ito ay dahil kabisihan, sa trabaho, sa mga bagay na pansamantala lamang. Pang-apat po, itago ang salita ng Diyos sa iyong puso. Pagtatago po ng salita ng Diyos sa ating puso. Na ano man ang mangyari na nararanasan po natin, yung salita ng Diyos na nasa ating puso, na siyang ating susundin, na ating pangahawakan mga kapatid sa ating buhay, sapagkat hindi po tayo bibiguin ng salita ng Diyos. Oras na tayo nagtiwala sa Panginoon at sa Kanyang pangako, gagawin ng Diyos ang mga bagay na ito higit pa sa nakikita natin sapagkat ang Diyos natin na lumikha ng langit at ng lupa. Higit pa ba ito sa iyong mga hinihingi? Yes. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. So wag po nating tuldukan ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Lastly, pag-aralan ang Biblia. Kapatid, bakit po napakahalaga ng may personal study tayo ng Word of God? Babala po ito sapagkat ang mundo po natin ngayon ay lumalaganap na po ang napakaraming mga katuraan. Hindi lahat ng nagbabahagi ng salita ng Diyos ay daan patungo po tayo ay makalapit sa Panginoon. Minsan, sila ang nagliligaw ng landas sa buhay ng mga tao. Amen po ba? Marami, hindi porke nangangaral ng salita ng Diyos, ay patungo po ito sa Panginoon. Kaya po tayo po ay manalangin, yumuko po tayo. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa autoridad ng salita ng Diyos sa ating buhay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong Biblia, sa pangako, sa Holy Word sa Scriptures na ibinigay niyo po sa amin. Kung wala, Panginoon, ito, kami, Panginoon, sa mundong ito, mananatili kami, Panginoon, nasa kadiliman. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit niyo, Diyos, upang maisulat ang banal na kasulatan ito. Mga taong kinasihan niyo po, Ama, it was inspired by you, O God, para maisulat ang mga salitang ito. Nang salita ng Diyos ay nagre-rema sa aming mga buhay, nagkakaroon ng kapangyarihan sa aming buhay. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami ay nawala ng pananampalataya sa iyong mga salita. Na kami, O Diyos, ay tuwirang nakapag-disobey sa iyong salita.
Panginoon, dahil sa aming kahinaan, dahil sa aming mga pagkukulang, Panginoon, imbis na kami ay sumunod sa iyong mga salita, pero kung minsan, Panginoon, naiko-compromise po namin ito. Naiko-kompromiso po namin. Minsan, lumalakad kami sa aming sariling lakad, sa aming sariling karunungan. Katulad ng aming napag-aralan, give us humility, O God. Yung aming puso, Panginoon, bigyan niyo po, Ama, ng kapakumbabaan, pagpapakababa, Panginoon, sa iyong mga salita. Hindi namin ito kaya sa aming sarili, kung hindi naroon, Panginoon, ang gabay at tulong ng iyong banal na Espiritu sa aming mga puso, Panginoon. Sangkapan niyo po kami, Panginoon, at ang iglesyang ito, O Diyos. Hindi lamang kami, Panginoon, kung hindi, maibahagi din po namin ang iyong salita sa mga taong wala pa pong pagkakakilala sa iyo, Ama. Pagpalain niyo po, Ama, maging ang mga ginagawa naming pag-aaral ng iyong salita sa lahat ng